pagpapalain. Pagkain yun. Kaya nga sabi ni Kristo magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na patanis. O kaya nga mayaman yung binata mula pagkabata pa lang, sinusunod niya na diba? Deuteronomy 28:1, nasa leksyon natin noon nasa turo ng Elder Dagger yan. Pag susundin mo yung kautusan, naku, magpapalain ka ng Diyos, pati bunga ng lupa mo, may pagpapala yan. Pati yung mga hayupan mo, pati yung palayok mo, hindi makukusan na naman yan. Magpapautang ka pa sa mga bansa. Diba? Ang ipinakikita pa dyan sa mga talata na yan, no? Yung pagsunod talaga kay Kristo. Hindi yung kautusan. Kaya, bakit sinuro niya sa binata? Nagtuturo lang yun, no? Para makikita yung kautusan kulang. Kahit ginap ka ng bata ng pagkabata pa siya. Kulang at hindi pa nagpapasakdan. Hindi para sundin. Para sundin din, pero kulang. Pag sinunod mo, kulang Oh. Kaya nga, ingatan mo mga utos sagot ng binata, mula pagkabata. Di ba? Ginagana, mula pagkabata, kaya nga mayaman siya di ba? Pero hindi alam ng binata, mula pagkabata, kaya yung sinusunod yun, masama na yung haka ng puso niya. Kaya tama rin yung conclusion ni Apostol Pablo dun sa Roma 7:21, kung gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Walang problema doon sa pagsunod. Ang tanong, aariing ganap ka ba ng Diyos sa panahon natin ngayon? Diba? Sige, sundin mo. Ang tanong, aariing ganap ka ba? Ano sabi ni Kristo? Ano yung kautusan ni Kristo? Roma 3:20. Sapagkat walang basahin na natin. Pakibasa mo Sister Lincoln. Sapagkat sa pamamagitan na gawa ng kautusan ay walang laman aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa panahon natin ngayon, no? Kahit isagawa mo ng isagawa yan. Anong kautusan niya? Anong kautusan? Isang tututos. Ano mo? Pagkakilala na ang kasalanan. Ano bang kautusan ng pagkakilala ng kasalanan? Roma 7:7. Basahin mo ulit. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang manalangin. Nalaisupsinda o hindi? Kaya kahit isagawa mo yan, hindi kita aariing ganap ng Diyos. Pangalawa, anong kautusan niyan? Na hindi ka naaariing ganap. Unang Korinto 15:56, yung tanong kanila, ano ba ang kautusan? Di parehas lang yan dun sa Galatia 3:11. Yes! Ang sagot niya sa Galatia 3:11, sagot pa rin yung sa 2:16. Basahin niyo yung Galatia 2:16. Bagamat na ang alaman na ang tao ay hindi naaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban lang sa pagpagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tayo rin ay nagsasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang laman.
Anong kautusan yan? Mga gawang ayon sa kautusan. O pag sinabing mga gawang ayon, pag sinabing ayon, sinusunod mo. Yung 10 utos, pag sinuway mo, ayon ka ba? Huwag kang papatay. Eh, pumatay ka. Umayon ka ba ngayon sa huwag kang papatay? Hindi. Hindi naman din sila pumapatay. Hindi umaayon nga sila sa kautusan. Diba? Eh, hindi na naaaring ganun eh. Gusto pumatay na patay. Diba? Ay, maliwanag mo. Eh, ngayon, kung di sila pumapatay. Ang tanong, binubuo mo nga yung 10 na yan, sige, nabubuo mo na, nagbibista ka ba? Naghahandog ka ba? Aariing ganun ka ba? Hindi na naaariing ganun sa mga gawang ayon sa kautusan. Pag sinabing ayon sa kautusan, lahat ng may paglabag. Kasama na dyan yung pagpipista. Kasama na dyan yung paghahandog. Kasama na dyan yung mga sa pagkain. Kasama na dyan yung sa 10 utos. Pag sinabing ayon, hindi mo kukontrahin. Pag kinontra mo, di ba patay ka? Pagsalas. Di ba? Hindi na nga sila magpapatay, totoo yun. Eh, tanong, inatinggalan ka ba? Aliwanag na sinasabi, di ba? Sino man ay hindi naaringana sa mga gawang ayon sa kautusan. Nagagdag kayo ngayon yung pagpipista pati pag-aano. Ngayon may sumpa pa. Hindi na kailangan yung paliwanag. Ay, ano yun? Hindi nga eh. Sinabing ayon, according. Basahin mo nga sa English. Now we know that one thing soever the Lord saith, it said to them who are under the law, that every mouth ay, first pala ko, no? Doon sa Galatia, knowing that a man is not justified by the works, yung mga gawa, by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by works. Hindi mo ang gawa. Paano mo sasagawa yung 10 utos? Yung huwag kang papatay, paano mo sasagawa yun? Papatay ka para sabihan kang huwag kang papatay. Sana yun Di umayon ka, di ba? Umayon ka. Huwag kang papatay. Paano mo sasagawa yun? Meron ka mang act. Tumatulog ka para hindi ka makapatay. Meron bang epekto yun sa pag-ibig mo sa kapwa? Wala, sa sarili. Hindi mo nga siya pinapatay, hindi mo naman binibigay pa nga kailangan niya. Di ba sabi ni Santiago? Ang pag-ibig na walang gawa, ang pananampalataya na walang gawa, patay. Kung ang pananampalataya mo ay pagsunod sa 10 utos, patay yan. Hindi ka pumatay, hindi mo nga pinagdanakawin yung kapwa mo, hindi mo nga siya kinakalinan. Lahat sinusunod mo yung 10, ay hindi mo nang binibigay pangangailangan niya. Nakita mo na nga, na walang makain nakatanggod sa'yo. Ay bro, hindi kita pinapatay ha, iniibig kita. Pero bang makikilamanin, sabi ni Santiago? Kaya dapat natin malaman kung ano yung kautusan niya. Sige nga, kaya nga yung kautusan, hindi siya pananampalataya eh. Wala kang ginagawa sa kapwa mo niya. Di ba? Hindi mo nga siya pinapatay. Nakita mo naman siya, hubad mo ba doon?